Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. At ito po ay kauna-unahan na ginawa ito ng kasalukuyang administrasyon. At alam ho natin na hindi po ito ikatutuwa ng dating administrasyon. Na kung saan nung siya ay namumuno ng kanyang termino ay talagang grabing pamayagpag ng mga ito. Sino po ba itong mga ito? Ito po ay pinadeport ang mga Chinese national. 76 ang pinadeport ho sa paglabag ng immigration law. Abay, tila sinunod-sunod na ni Mr. President Bongbong Marcos ang pang-aasar o kay dating President Duterte. Alam ho natin kung gaano na mayagpag ang mga Chinese national dito sa Pilipinas noong panahon ni Duterte. Kung paano niya ito inispoiled. Di ba? Alam ho natin na nung panahon niya ay maraming mga Chinese national na walang sapat na papers para mag-stay or magbakasyon dito sa ating bansa. Di ba? Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. Pinadeport na pa China ang nasa 76 na Chinese na lumabag sa immigration law sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang mga dayuhan ang unang batch na pinadeport ng pamalaan. This is the first of a series of deportation. So sa ngayon po, meron tayong 76 na i-deport, all Chinese nationals. Sila po ang nauna sapagkat sila ang naunang makuna ng tinatawag nating NBI clearance. Paliwanag pa ng PAOCC, natagalan pa silang magtungo sa palipatan dahil may 3 sa mga dayuhan ang nagbabalaksa ng tumakas. Napansin ng aming mga tropa na mayroong 3 nawawala. Tapos upon checking, nakita namin na yung isa palang kwarto doon, tinanggal nila yung harang. So tumalon sila doon sa pinagharangan. They fell on a roof deck. Then from the roof deck, they jumped towards a van. Tinawag na online gambling hubs ang pag-raid ng PAOCC sa Rivendell noong nakaraang Agosto dahil ang kanilang lisensya ay hindi akma sa isinasagawang operasyon ng kumpanya. Nasa halos 700 ang mga tauhan ng Rivendell at kalahati dito ay mga dayuhan. Sa bilang na nabanggit ayon pa kay Casio, 24 ang kinasuhan ng criminal charges sa mga dayuhan at 84 sa mga Filipino workers. Bukod sa 76, may nakatakda din silang ide-deport na Malaysian national sa susunod na Miyerkules at 6 na po na Chinese national naman sa Biyernes mula pa rin sa Rivendell. Ayon din sa opisyal, ang kanilang deportasyon sa mga dayuhan ay alinsunod sa mandato ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan ang lahat ng mga nahuhuling dayuhan ay dapat nang i-deport pabalik sa kani-kanilang mga bansa. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no. Para sa akin dapat lang ho talaga palayasin na po yung mga Chinese dito. Oo. Alam nyo kung bakit gusto nila dito sa Pilipinas? Dahil maluwag po ang Pilipinas. Oo. Hindi kagaya ng kanilang bansa ay talagang napakahigpit ng mga rules nila doon. Kaya mas gugustuhin pa nila na dito sila maggala-gala sa Pilipinas kasi magagawa nila ang gusto nila. Dapat naman talaga para sa akin palayasin na ho talaga itong mga Chinese nito eh. Wala naman tong ano dito sa sa bansang Pilipinas kung hindi manggulo na manggulo. Di ba? O ngayon, kurarat na naman si Lolo Nyudigong. Ano naman kayang masasabi ni Lolo Nyudigs dito? Di ba? Napakasakit Kuya Ed. Di ba? So magbasa ho tayo ng ilang komento dito ho mga ka-action. Ha, basahin ho natin. Ayan. Ang sabi ni Hiel Mil, nako, ano naman kaya gagawin nung mag-aama nito? Ang sabi ni Roger, lahat na lang kay Digong, pero ang magandang nagawa, baliwala, paano na Pilipinas? Mahala ka sa buhay mo dyan. Ayan, ang sabi ni Matilda,
Palakpakan, Mr. BBA, may tama ka din sa wakas. Ayan, ang sabi ni Claire Pils Lona, ayan, ha, buti nga sa kanila. Ang sabi ni Nilenia Escalante, dahil karamihan dyan may criminal cases sa China, kalaboso diretso yan kung totoo man ang sinasabing spies o sundalo sila ng China. Pag mapatunayan, PRRD is guilty of reason royal of public trust, etc. This is aside from his crime against humanity filed by Senator Trillanes and Congressman Alejandro with the ICC. Karma is past. Catching up with Piduts and BP Sara without an. So wag na ho natin basahin lahat, baka abutin tayo ng siyam. No? Oh, kayo, ano pong masasabi nyo? Siyempre, matutuwa ho kayo. Kasi ito naman ho ang hangad natin. Ang palayasin itong mga Chinese dito. Diba? Kasi mukha sila nang naghari-harian dito. Kung makapag-asta ba naman itong mga Chinese nito, iwan ko, parang daig pa nila na parang sarili nilang bansa eh. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knoging, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.